lahat ng galaw mo, ipagpapa sa Diyos mo. Oo, sasabihin mo. Kung may pupuntahan ka, Lord, pupunta ako sa ganito, kayo na pong bahala, gabayan niyo po. Sangguni ka. Tama. O lahat na yun, totoo. Kagaya na nga yung sabi nga ni Teacher Inday. Siyempre, yung mga sekreto mo, talagang masasabi mo sa kaibigan mo. Kasi ang Lord, tinawag nga. Sino ba yung tinawag na friend of God? Si Abraham. Tinawag ng Lord si Abraham na kaibigan niya. So, si Jesus, makikita natin, si Jesus, di ba, nung panahon niya, kaya ganun yung ka-intimacy niya sa Panginoon. Talagang kumukuha siya ng oras, pumupunta siya sa isang lugar para manalangin siya. Tama yung sabi ni Kuya Jose. Sa'yo ba, paano, for example, paano mo ka magkakaroon ng intimacy? Sa isang tao or sa Diyos na lang? Ito, sa'yo. Laging pakikipag-usap sa pamamagitan po ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Oo, totoo naman. Kaya Tigi, hindi ba ay kinakausap? Kumusta? O ano na ba? Buhay-buhay, pangyayari. So, ganun talaga. Sabi nga, para tayo magkaroon ng intimacy sa Panginoon, lagi mo siyang kakausapin, lagi mo siyang sasangguniin, na talagang sa buong maghapon, kagaya nung sabi ni Ate Che, hindi mo talaga kakayanin kung wala ang Lord, sasangguniin mo siya sa lahat mong lakad. Totoo naman yun para tayo magkaroon ng intimacy sa Panginoon. Kaya nga sabi nga, mapalad tayo dahil pag nagkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon, doon mo nakukuha yung mga untold blessing na hindi mo namamalaya, na hindi mo napapansin. Unang-una, sabi nga ni Kuya Lito, no, ni pagpalagi kang nananalangin, sabi rin ni Sister Ara, pag lagi mong kinakausap, pag lagi mong binabasa yung kanyang mga salita. Diba sa mag-asawa o sa magkakapatid, yung closeness ba, halimbawa, kagaya ng Teacher Inday, walang asawa, di ba lahat ng sekreto no nalalaman at sinasabi? Kasi nabubuo dun yung closeness. So sabi nga, halimbawa, paano kang mapapalapit sa isang tao kung lagi mong minumura, lagi kang pinapagalitan, lagi kang hinihiyawan? Palagay nyo ba nawawala yung intimacy? Nawawala. Pero yung relasyon, hindi. Ngayon, halimbawa, sa Panginoon, Kristiyano tayo, hindi ka nagbabasa, hindi ka nananalangin. Siyempre, pwedeng mawala yung inyong closeness ng Panginoon. Sa anak man, hindi kayo laging nag-uusap. Hindi kayo lagi sa mag-asawa, sa magkaibigan. Halimbawa, walang pakialaman. Parang talagang ang nawawala dun pala ay yung intimacy. Ang nawawala dun, hindi nawawala yung relasyon, kundi ang nawawala ay yung intimacy natin sa ating pong Panginoon. So sabi doon sa ating pong pag-aaralan, Psalm 63 verse 1 to 3. Babasahin ko po. Sabi doon, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ay roon mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kay sa buhay, kaya ako'y nagpupurit, ikaw ang pag-uukulan. So, ang sabi po doon ng Panginoon, likas naman talaga sa Diyos ang mapagmahal, tama po. Likas talaga sa Kanya. So, may mga pagkakataon na, may mga tao na akala niya minsan, nagugutom siya. Dahil kakain siya, akala niya nauuhaw lang siya. Iinom din siya, after a minute, or after isang oras lang, gutom na naman siya. Ibig sabihin, hindi yun talagang gutom na yun sa pagkain ang nararanasan niya. Ang hinahangad niya, kundi yung kanyang intimacy, yung pakikipag-isa sa ating Panginoon. Kasi yung katawan na yan talaga ang hanap. Yan. Yung mga pagkain, physical. Pero yung soul pala natin, kung may lumikha dyan at nagbigay, yun yung talagang hinahanap niya. Yung kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang lumikha sa kanya. Kaya di ba yung katawan natin, ang soul kasi tinatawag, iyan yung nakakaramdam, iyan yung nalulungkot, iyan yung kaluluwa natin. Kasi yung physical, part yan ang pinag-aralan natin. Anong part niya? Yung physical, blood, bones, and flesh. Tapos yun namang ating spirit, yun yung ating espiritu. Yung soul natin, iyan yung nasasaktan, iyan yung nahihirapan. So, kung titingnan natin, iyan yung nagkukusang, parang nagugutom ka, pero hindi pala totoong yung kaluluwa mo. Hindi pala totoong physical na gutom mo, yung nararanasan mo. Kasi, kumain ka na.
Diba, minsan kumain ka na, uminom ka na. Bakit maya gutom ka na rin? Pakiramdam mo, gutom ka na rin. O halimbawa sa isang tao, pag nabili niya yon, masaya na siya. Bakit? Andyan na, malungkot pa rin siya. Sabi nga ni Ate Marisa, no? Hindi kapatid niya may kotse na, mainit pa ang ulo, galit pa. Ibig sabihin, hindi yun talaga yung tunay na nagpapasaya sa kanya. Kundi may hinahanap talaga yung soul niya na magdidif. Kumbaga, yung magbibigay talaga sa kanya ng satisfaction. Yun ay walang iba sa pakikipag-intimacy sa Panginoon, kagaya nga nung nasabi natin. Kapag lagi mong kausap ang Lord, sabi nga, matapang kang harapin, di ba? Halimbawa, nakapag-pray ka. Parang ibig mo sabihin, malaya ka na. Kasi naisanggunin mo na sa Panginoon, yung nais mo, naihabilin mo na yung maghapon, parang pray ka na maghapon kung ano yung gagawin mo. Kasi naipagkatiwala mo na sa Panginoon. So, yun yung sinasabing intimacy sa ating pong Panginoon. Mayroon pong mga binanggit na sino raw ba yung mga nagkaroon ng intimacy. Si Enoch, di ba si Enoch? Lumakad siya sa presensya ng Lord. Hindi na nga niya nakuhang mamatay dahil kinuha na siya ng Panginoon. Sino pa? Si Moises. Si Moises, nakakausap niya talaga ang Lord sa bundok, talagang face to face. Sino makapagsasabing si Moises makakausap niya ang Lord ng 40 days? Doon sa bundok ng Sinai, doon siya talaga nakita niya ang Panginoon face to face, nakikipag-usap sa kanya. Iyan yung intimacy niya sa Panginoon. Kaya nung bumaba siya, hindi kaya ng mga taong tingnan yung kanyang mukha kasi nga nagliliwanag sa kanina dahil galing siya sa presensya ng Panginoon. At si Moises nga siya yung nakakita sa ating pong Panginoon face to face. Kung titignan po natin sa atin daw pong mga buhay, kagaya ng kanyang mga disipulo, di ba si Peter, na nadinig niya ang Panginoon, nakita niya, nung pinalakad siya sa tubig. Kasi kaya malakas ang loob niya, dahil alam niya, kilala niya. Dahil sabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Gusto kong dalin mo ako dyan. Ade makakalakad na sana siya. Nag-alinlangan lang siya kasi nakita niya yung mga alon sa kanyang tabi, kaya siya lumubog. So sa ating pong buhay, may mga pagkakataon na yung parang ang lakas-lakas mo sa Lord, parang alam mo yun, parang pag nanalangin ka, parang ang lapit lang niya. Parang nadinig ka kaagad. Meron namang pagkakataon na nananalangin ka, parang ang layo. Parang hindi ka naririnig, parang hindi ka sinasagot. Pero doon yung malalaman, yung closeness nyo ng Lord. Kaya nga yung iba, pag nag-pray, ba't ganun siya mag-pray? Parang ang lapit niya sa langit. Parang ganon. So, hindi lang siya parang ganon talaga. Kaya nga nung mga pagkakataon na yun, si Abraham, naging kaibigan niya naging close din niya ang Panginoon kasi inutusan siyang pumunta, ibigay yung kanyang anak, binigay naman niya. 'Di ba? Ginawa niya. Bakit gagawin ni Abraham 'yun? Pinangako sa kanya ng Diyos 'yun. Pwede naman 'yung sabihin, bigay mo sa akin 'to, tapos ipapa-offer mo sa akin. Pero ano ginawa ni Abraham? Sinunod niya. Bakit? Kilala niya kasi ang Diyos na nangako sa kanya. Biruin mo, pagkatagal-tagal si Sarah, 90 years old na, magbubuntis pa ba yun? Oh, imposible si Abraham man. Pero ginawa ng Lord yung pangako niya. Kasi nga yung pagkakaroon ng intimacy, nung narinig nila yung tinig ng Panginoon, ginawa talaga ng Diyos kung ano yung kanyang sinabi at pinangako. Kaya sa ating pong mga buhay, minsan may pagkakataon tayo na sinasaid tayo ng Lord sa pagsubok, sa mga pangyayari. Katatapos lang ng isa, meron na naman. May isip mo, sinusubok ka ba ng Lord? Hindi pala yun, kumbaga hindi ka sinusubok, hindi ka tinetesting niya sa higit mong makakaya. Kaya pala pinapangyari yun ng Panginoon para lumapit ka sa Kanya. Kasi gusto nga niyang magkaroon ng intimate relationship sa atin. Ang problema sa atin, pag tinanong ko kayo, kailan mo mas kailangan ng Lord? Pag wala kang pera, pag may pera ka? Pag walang pera. Okay, tama naman. Dahil yun ang pananaw natin. Pero mas Kasi kailangan pagka natin. may pera, hindi mo maalala na magpasalamat. Kasi meron kang pera eh. Yun nga, mas kailangan daw natin ng Diyos pag may pera tayo. Bakit? Kasi daw, kaya tinan nyo, ako rin, gaiyan din ang sagot ko noon eh. Siyempre, kailangan ko ang Lord pag may pangangailangan ka. Siyempre, pag wala kang pera, tatawag ka talaga sa Kanya. Pero mas, ang sabi doon, mas kailangan mo ang Lord pag meron kang pera. Bakit? Kasi yung pera na yun, pwedeng magpalayo sa'yo sa Diyos. Kasi yung wala mong pera, papalapit sa Kanya eh. Diba? Pag tinignan natin, sabi ko, oo nga ano. Kasi pag wala kang pera, lagi ka nakadikit.
Kasi nananalangin ka lagi. Nangingi ka ng gabay niya, sukatin mong pag magkapera ka. Totoo na may sabi ni Ate Chi, hindi lang natumbok na ano. Ang sabi ng Biblia nga, kapag meron daw ang isang tao, mentras siyang napapalayo. Kasi, hayahay ba? Parang hindi mo kailangan ng Diyos. Kasi meron ka naman. Doon ko na pag-aralan. Kailan ko ba talaga kailangan ng Lord? Doon ko na pagtibayan. Kailangan ko nga ang Lord pag wala akong pera. Pero mas, totoo naman Ate Chi, kailangan mo ang Lord pag wala tayong pera. Pero mas higit mo palang kailangan ng Lord pag may pera ka. Kasi pwede ka pala nung mapalayo sa Panginoon. Sabi ko, ay oo nga, mangmang kami. Dapat pala mas talagang kailangan namin ng Lord pag meron kami. Kasi pag may nararamdaman ka, di ba mas malapit ka sa Lord? Oo. Totoo. Dikit ka ng dikit. Totoo. Pero dapat pala mas malapit ka pag wala kang nararamdaman. Kasi wala kang nararamdaman. Kasi mas delikado. Baka kung wala kang nararamdaman, masigla ka, malimutan mo puntahan ng Lord. Okay ako eh. May pera ako, punta ako sa gusto kong puntahan. Kaya pwede pa lang yung magpalayo sa atin. Hindi mo mararanasan, okay lang ang ambon. Hindi mo mararanasan yung Malakas yung pagkakaroon alon. ng... Hindi naman maano. Blessing yan. Kumbaga, hindi mo mararanasan yung ganong kalapitan sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi, kaya daw tayo, tama lahat yung sagot natin kanina. Gusto natin ng closeness, gusto natin na malapit sa Panginoon. Kasi nga raw, ang sabi nga ng Panginoon, sa John 15:5, pagka hindi ka talaga malapit sa Lord, hindi ka mamumunga. Limbawa, yan sanga na yan, tanggalin mo yan, putulin mo. Hindi yan talaga mamumunga o mamumulaklak kasi hindi nakaugnay sa puno. So tayo ganun pala. Ang gusto ng Lord, yung palang intimacy nagaganap kapag ikaw ay nakadikit sa Panginoon. Kaya aware tayo, sabi ko, Lord,